Samantala, naghihintay naman sina Prinsesa Raya at Augustus sa loob ng silid ng konseho habang ang ilang mga tauhan nila ay papalabas ng konseho. Tumingin si Augustus kay Raya na bahagyang nakangiti at kalmado lang. Tulad ito ng isang inaasahan. Malamang sa mga oras na to ay papunta na siya rito. Mukhang malapit na rin siya sa atin. Wika ni Augustus. At maghintay tayo sa kanya. Nakangiting sambit ni Raya na buong kumpiyansang nakatitig sa pinto ng konseho. Hindi man lang ito nakikitaan ng pag-aalala sa pag-aakalang nasa kanya pa rin ang kapangyarihan. Halos hindi rin ito makapaghintay sa kinauupuan na muling makaharap ang nakababatang kapatid na matagal na niyang hindi nakikita. Sa kabilang dako ng labanan ay tagos hanggang buto sa pakikipaglaban ng grupo ni Ramon at Nicolas sa loob ng mga piitan. Sumugod bigla si Ramon sa sobrang gigil niya. Sinalubong siya ng isang barbaro pero pinatigil ito ni Nicolas nang salagi ng atake nito sabay sinenyasan niya si Ramon. Pinaulanan naman ni Ramon ng 3 hiwa sa muka at sikmura ang kalaban. Sumalakay ang isang barbaro subalit ilang rapidong mga atake ang pinakawalan ni Ramon sa kaliwang bahagi ng tagiliran ng kalaban. May sumundot na isang kalaban sa likuran ni Ramon subalit tumilapon ito nang sipain ni Nicolas. Tumalsik ang lalaki sa isang lamesa sa gilid ng pader at nawasak ito agad. Napasigaw sa sakit ang lalaki nang bumaon sa kamay nito ang 3 pako mula sa paa ng nasirang lamesa. Lumabas ang dugo nitong malapot at kumalat sa sahig ng piitan. "Manda kayo sa akin!" Galit na bumangon ng lalaki at walang pag-aatubiling binunot ang kamay sa pako. Ibinato nito sa ere ang paa ng lamesa na may pako ngunit mabilis nakailag si Ramon. Dumiretso ang paa ng lamesa na tumama sa katawan ng kabaro ng kalaban. Umalumpihit ang kasamahan nang tumusok ang pako sa ibabang bahagi ng dibdib nito. Sumugod ang barbarong naghagis ng pako kina Ramon ngunit nakaiwas si Ramon at nagtapo ng taga ang kabalyerong si Nicolas. Tinamaan sa balikat ang kalaban at naputol ang kanang braso nito. Napahiyaw ito sa sakit nang tuhugin pa ito ni Ramon sa tiyan. Patay ang kalaban nang hugutin ni Ramon ang espada niya mula sa tiyan nito. Nakuha pang mag-apir ng 2 matapos mapatay ang kalaban. Isang paparating na kalaban ang tumatakbo sa tagiliran ni Ramon. Isang dropkick mula kay Nicolas ang tumama sa mukha ng tumatakbong kalaban at akma na itong matutumba nang ginamit nitong pangtukod ang espada at sinalakay si Nicolas, subalit nakailag ang magiting na kabalyero. Sinagot niya ng atake ang kalaban. Naghagis siya ng 3 hiwa sa magkakaibang anggulo. Natumba ang kalaban ng tamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Parehong napinsala ang mga mahahalagang parte ng kanyang katawan mula ulo hanggang tiyan. Namatay itong nangingisay sa sahig ng piitan. Bumukas ang mga pinto sa harap at likod ng piitan kung saan bumuhos ang 1 dosenang mga barbaro na pawang may mga bitbit na matataas na uri ng armas. Nagulat sina Ramon at Nicolas nang sabay-sabay na umatake ang mga ito sa kanila. Dahil dito, nagkanya-kanyang laban ang bawat isa. Naging busy sa dami ng mga kalaban. Sinugod ni Ramon ang isa at nagulat ang kalaban sa mabilis na paglapit niya. Mistulang tinuhog na parang baboy ang lalaki nang tumagos sa katawan nito ang espada ni Ramon. Nanginig ito sa mabilis na atake ni Ramon at napabuga ito ng dugo, sabay natumbang nakadapa nang alisin ni Ramon ang espada. Sumugod ang isa pa pero sinalubong siya ng isang somersault ni Ramon sa panga. Animoy nayupi ang bibig ng kalaban nang saluhin nito ang malaking kamao ni Ramon. Sumalakay pa ang ilang mga barbaro pero hindi nagpatinag ang mga kabalyero na may alab ng puso. Sinubukan nilang paatrasin ang mga kalaban palabas sa pinto ng piitan. Ngunit sa halip na umatras, hindi pa rin sumuko ang mga ito. Nakipagbalyahan sila ng lakas sa mga kabalyero hanggang sa isang kalaban ang tumalon sa harapan ni Ramon
pero sinalubong lang nito ang matinding atake ni Ramon. Nagpaulan ng rapidong mga atake si Ramon at sumabog ang katawan ng kalaban sa haribas na mga atake. Naging patas ang kanilang mga laban pero dama ng mga barbaro ang espiritong nag-aalab sa ora ng mga kabalyero. Animoy hindi sila nawawalan ng moral sa pakikipaglaban at tila lalo pa itong nadaragdagan sa tuwing pinipilit nilang itulak ang mga kabalyero sa loob ng silid. Sumugod ang isa sa mga ito pero na-encounter nito ang suntok ni Ramon. Tinamaan sa may noo ang kalaban at bumalandra ito patungo sa pader na parang manikang itinapon lang. Tinakasan kaagad ito ng hininga ng sumikip ang baga nito dahil sa lakas ng impact. Napaupo ito sa sahig na dilat na nakatitig sa kamao ni Ramon. Nalingid sa kanyang kaalaman ay singtigas ng asero ang tibay ng mga kamao ni Ramon. Inihipan pa ni Ramon ang kamao na parang pinatay niya ang nagliliyab na apoy sa kanyang kanang kamao, sabay ngiti sa kalaban. Isang roundhouse kick ang dumampi bigla sa pisngi ni Nicolas habang nakikipagtulakan ito sa may pinto. Nakita niya ang sumipa kaya sa galit niya ay ginamit niya ang bilis niya para lumitaw sa likod ng sumipa at binulaga niya ito ng malakas na siko na tumama sa likod ng ulo ng kalaban. Napakagat ng dila ang lalaki nang ito ay madala ng lakas at naitulak ito paabante. Nang akmang babangga na ito sa dingding ay nakahanda na ang matalas na espada ni Nicolas para salubungin ang lalaki. Isang malakas na hammer jam ang binitiwan ni Nicolas at huli na para madepensahan. Nanlaki tuloy ang mga mata ng lalaki na hindi makagalaw sa sobrang gulat. Animoy pakwan na nahati sa gitna ang ulo ng lalaki. Bumagsak itong kumalat ang maliliit na utak nito at pulang dugo sa sahig. Hinihingal na tumingin si Nicolas kay Ramon na kasalukuyang umiiling ang kanyang ulo. Matapos ang matinding pakikipagsagupa sa may piitan ay tumakbo silang dalawa patungo sa mga selda na nakahilera sa malawak na silid. Samantala, mag-isang tumatakbo si Jericho sa silid ng konseho habang nakasukbit sa tagiliran niya ang balaraw. Napadaan siya sa Red Ribbon Corridor, ngunit isang barbaro ang humarang sa kanya. Nakangiti ito kay Jericho na tila punong-puno ng kumpiyansa na mapapatay ang hari. Parang bombang sumabog ang sahig nang mag-dash si Jericho palapit sa kalaban. Gulat ang lalaki nang nasa harapan nito si Jericho na matalim na nakatitig sa kanya. Tumaga ang kalaban pero nawala bigla si Jericho. Hinanap nito sa paligid si Jericho at naramdaman niyang nakalapit na sa likod si Jericho. Sabay nagbagsak ng atake. Subalit natapik kaagad ng kalaban ang espada ni Jericho at tumilapon ito sa sahig. Mabilis din ang kalaban kaya nasorpresa si Jericho. Pero bago pa man ito makapagbitaw ng atake, ay binuhat ito ni Jericho tsaka niyakap at ginerman suplex. Sabog ang konkretong sahig sa Red Ribbon Corridor. Napaangat ang katawan ng lalaki na mistulang binasag na yelo sa lakas ng pagkakabangga ng likod niya sa matigas na sahig. Sumuka ito ng dugo habang nakatingin kay Jericho na biglang tumalon ng mataas at nang pababa ito ay nakatutok ang kamao niya papunta sa nakahigang katawan ng kalaban. Sumargo ang dugo sa bibig ng lalaki. Umaling ang ulo niya na nabali sa tindi ng tinamong suntok. Isang dimensional attack ang pinamalas ni Jericho kaya namatay itong bali ang leeg. Tumayo si Jericho at kinuha niya ang espadang balaraw. Ngunit napansin ni Jericho sa gilid ng kanang mata ang pagsulpot ng isa pang kalaban. Tumalon itong tumaga kay Jericho. Nakaiwas si Jericho ng 2 beses na mag-backflip palayo. Huminto ito malapit sa pader habang nakatuwad na nakatukod ang kanang kamay sa sahig. Biglang ipinatong ng kalaban ang sandata sa balikat, sabay ngiti kay Jericho. Tumayo naman si Jericho habang inuunat ang mga braso at buong katawan niya. Ikaw ang hari ng Terraveda kung ganon. Sarcastic na wika ng lalaki. Hindi tumugon si Jericho. Seryoso lang siyang nakatitig sa mata ng kalaban. Nabura ang ngiti ng lalaki sabay na inangat ang kamay sa itaas at pinaikot ng 2 beses sa ere ang espadang hawak.
Nag-fighting stance ito para maghanda sa pag-atake ni Jericho. Napatingin si Jericho sa balaraw na nasa tabi ng paanan ng lalaki. Umakyat ang tingin niya sa mga mata ng kalaban. Isang nakakagimbal na bilis ang ipinamalas ni Jericho patungo sa lalaki na nagbagsak ng taga upang salubungin si Jericho. Ano? Nagulat ang lalaki nang biglang maglaho si Haring Jericho sa kanyang harapan. Nayanig ang buong katawan ng lalaki sa lakas ng suntok na pinakawalan ni Jericho sa tagiliran nito. Tumalsik ang lalaki patungo sa pader at tumalbog ito pabalik. Biglang nagdash si Jericho para makalapit agad, sabay nagtapon pa ng isang malakas na sipa. Nawasak ang isang mesa nang dito bumagsak ang lalaki. Gumawa ito ng malaking ingay na nagpangiti kay Raya sa loob ng konseho. Lumapit si Jericho at pinulot ang balaraw, sabay isinukbit sa tagiliran. Lumapit si Nakael at Eliseo sa mga rehas nang marinig nila ang kaguluhan mula sa labas ng kanilang selda. Napangiti sila nang dumating si Ramon. Grabe kayo ah, bakit ang tatagal ninyo? Wika ng nakangiting si Kael. Nabuhayan ito ng loob nang makita ang mga kasamahan nila. Binato ni Nicolas kay Ramon ang susi upang buksan ang selda. Pagkapasok sa selda, nagkamayan agad sina Ramon at Eliseo habang tinatanggal naman ni Nicolas ang mga manacles sa mga kamay ni Kael na mahina na ang katawan. Ayos ka lang? Tanong agad ni Ramon. Ayos ba yung halos isang linggo kang nakakulong dito? Napangiti si Ramon. Inakay ni Nicolas si Kael palabas ng selda habang si Ramon naman ay lumapit kay Mang Rigor na mahinang nakahiga sa kama. Nanlumo tuloy ang kabalyero sa kalagayan ni Mang Rigor. Mang Rigor, halina po kayo. Tinulungan ni na Ramon at Eliseo si Mang Rigor na mailabas sa selda. Samantala, dumating sina Dario at Katrina kay Jericho na kasama sina Michelle habang hinihingal na sinesermonan ni Javier si Jericho dahil bigla na lang itong humiwalay sa grupo matapos sila mapadako sa isang kanto. Tumigil ka nga muna dyan, Javier. Tsaka muna ako sermonan pag natapos na to. Saad ni Jericho nang magsidatingan ang mga kalaban sa dulo ng pasilyo. Naghanda agad si Javier para lumaban habang pinapaikot sa kamay ni Jericho ang balaraw. Nasa gilid lang niya si Dario na katabi si Katrina at Michelle na nakahanda ring humarap sa 5 barbaro na nakabantay sa labas ng pinto ng konseho. Sa laban sa isa, mamili na kayo kung sinong kakalabanin nyo. Tara na! Sumugod si Jericho sabay nagdash sa kanan at umikot ng 3 beses para makalapit sa frontman. Mabilis na lumigwak ang dugo ng lalaki nang lamunin ng kanyang muka ang talim ng balaraw ni Jericho. Sa pagdash muli ni Jericho ay nakalapit agad siya sa isa at tinuhog ito sa sikmura. Nakalagpas si Jericho sa 3 kalaban na siyang sinalubong ng sabay ni na Dario at Katrina. Nagpakawala ang magnobyo ng matinding atake at napatay nila ang 2 kalaban. Natisod naman patungo kay Michelle ang huli. Ngunit pinatumba niya ito gamit ang kanyang espada. Napatulala na lang si Javier sa bilis ng pangyayari. Naghintay si Raya at Augustus sa loob ng trono. Nakikinig sila sa mga nagaganap na labanan sa labas ng silid. Mukhang nasasabik na ako rito. Wika ng nakangising si Raya kay Augustus habang tinatapos ng grupo ni Jericho ang iba pang kalaban na sumugod sa kanila mula sa likuran. Subalit dahil sa pinagsama nilang lakas ay mabilis nilang napabagsak ang mga kalaban. Ano man ang mangyari, kailangan mo nang maghanap ng lupa para maging tirahan na nating 2. Nakangiting sambit ni Katrina habang nakadikit ang mga likod nila ng nobyo. Isang matamis na ngiti lang ang ipinakita ni Dario bilang pagsang-ayon. Naglakad naman si Jericho palapit kay Javier at tumitig sa espada. Alam mo, hindi na ganong masama sa akin ang bagay na to. Nakakunot noo si Jericho. Bakit sa tono nga ng pananalita mo, parang unti-unti mo na tong nagugustuhan? Ngiting sagot ni Javier.
Umikot lang ang mga mata ni Jericho at naghahanda na siyang pumasok sa konseho. Tumingin siya sa mga kasamahan. "Handa na ba kayo?" Tanong ni Jericho sa grupo dahil tiyak niyang marami pang kalaban ang nagkukumpulan sa loob na makakasagupa nila. "Oo! Para sa pagmamahal sa Terraveda!" Sigaw ng apat, sabay sinipa nila ang pintuan sa silid ng konseho. Ngunit napahinto sila saglit nang makita nilang si Raya lamang ang nakaupo sa trono, nakasama si Augustus na nakatayo dito. "Maligayang pagdating, mahal kong kapatid. Sobrang tagal nating hindi nagkita." Tumayo si Prinsesa Raya at naglakad papunta kay Jericho. "Humihingi ako ng paumanhin kung nahirapan ka sa pagtanggap sa mga nangyari. Mahirap ring malaman kung sino ang pagkakatiwalaan mo sa mga araw na to." Tumigil si Raya sa gitna dahil dahan-dahan rin itong nilalapitan ni Jericho. Itinaas niya ang balaraw gamit ang isang bukas na kamay upang ipakita na hindi siya aatake sa kanya. Pinagmasdan ni Raya ang maingat na paghawak ni Jericho sa espada hanggang sa mailagay niya na ang espada sa kanyang tagiliran. Ngumiti si Raya na halos isang dipa na lang ang distansya kay Jericho. "Anong nangyari sa iyo, Raya?" Malumanay na saad ni Jericho. Tinignan siya ni Raya sa mata na halos nanghihinayang rin. Halata sa mukha nila, mga mata nila at sa boses nila ang sakit. "Akala ko ba magkapatid tayo?" Wika ni Jericho. "Ganon din ako." Tumigas ang boses ni Raya. "Pero sayang, pareho tayong nagkamali." Dagdag ni Raya. Nakuha naman ni Jericho ang ibig sabihin ng kanyang nakatatandang kapatid. "Hindi mo ako masisisi sa mga kasalanan ng ating ama." Malungkot na sambit ni Jericho. "Medyo huli na para dyan. Ginawa mong lubos na malinaw kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa akin at sa aking mga kauri. Hindi ka naiiba kay ama, gaya ng gusto mong isipin." Biglang nanlisik ang mga mata ni Raya. "Kasama ka na rin dun." Sagot naman ni Jericho kaya nagalit si Raya at umatras. "Siguradong magsasaya akong patayin kayong lahat ngayon. Lalo na sa'yo, Jericho Mondragon. Kahit pa si Abner ay hindi ka kayang iligtas." Tumawa ng nakakaloko si Raya. Dahil dito, muling hinugot ni Jericho ang balaraw sa kanyang tagiliran at hinanda ang sarili niya. "Hindi ako mapipigilan ng talim na yan." Pangungutya pa ni Raya. Napakamao si Javier sa galit. Gayunpaman, sigurado naman siya na hindi makakagawa ng anumang pagkilos si Raya. Malakas ang ginawa niyang pangontra kay Raya, kaya kahit anong gawin nito ay hindi niya magagamit ang kanyang kapangyarihan sa laban kahit na maglupasay pa siya sa sahig. Biglang umusal ng spell si Raya para itulak palayo si Jericho, ngunit walang nangyari maliban sa tunog ng mga bulong ng effigy. Nagtataka si Raya habang pinagmamasdan ni Jericho ang kanyang reaksyon. Naghihintay pa rin ito sa kanyang pag-atake. Sinubukan muli ni Raya ang raging spell. Itinaas nito ang isang kamay para maglabas ng isang energy beam. Pero sa kasamaang palad, ganun pa rin ang nangyari. Wala ni kahit isang kuryente ang namuo sa kamay ni Raya. Maski kapiranggot na kapangyarihan ay wala itong maramdaman. Napatingin muli si Raya kay Jericho na bahagya ng nagtataka sa nangyayari. Lingid sa kanyang kaalaman ay hinihigop ni Javier ang mahika ni Raya mula sa mga bulong ng effigy. Maya-maya pa ay parehong napagtanto ni na Prinsesa Raya at Jericho na hindi na gumagana ang kanyang mahika. Maging si Augustus at ng iba pang nasa loob ng konseho ay ganun rin ang iniisip. Wala na ngang kapangyarihan si Raya. "Mukhang di ka na ganong makapangyarihan ngayon, kapatid ko."
Pambubuyo pa ni Jericho. Hinila ni Augustus si Raya sa likod niya habang nagpapanik ito sa kaba. Tumakbo bigla si Raya papunta sa likod ng konseho. May isang secret door dito na ginawa para sa kaligtasan ng hari. "Hulihin siya!" sigaw ni Jericho. Hinabol ni na Michelle at Javier si Raya. Naghanda si Jericho sa paghaharap nila ni Augustus habang ang mga alagad nito'y pumasok sa silid ng konseho mula sa likuran. Hinarap ito ni na Katrina at Dario habang nag-uumpisang mag-stand si Jericho. Hinawakang maigi ni Jericho ang espada. Sumugod si Jericho gamit ang buong lakas niya at tinaga si Augustus sa ulo. Nasalag ni Augustus ang atake gamit lamang ng isang kamay. Nagulat si Jericho sa lakas ng lalaki. Biglang pumihit si Jericho sa kaliwa pero sinundan siya ng tingin ni Augustus sabay tumalon at nagbitaw ng right strike. Animoy minaso si Jericho nang salagin niya ang espada ni Augustus. Napaatras ito ng ilang dipa habang patuloy na pinipigilan ang atake. Sa lakas ng impact ay muntik na ngang tumilapon si Jericho, subalit dahil sa tibay ng balaraw ay nagawa nitong harangin ang pinsala. Itinulak ni Jericho ang espada niya para makaalis siya. Nagspin siya ng isang beses habang winawasiwas ang espada. Napatalon at umatras si Augustus para makaiwas sa atake. Muntik na akong madali dun Pero natigilan si Augustus nang nakalapit kaagad si Jericho sa kanya habang nakatusok ang espada. Nagdash siya sa kanan pero sinundan siya ng horizontal strike ni Jericho. Natapik ni Augustus ang atake. Tumalon siya paatras. Napadikit siya sa isang haligi tsaka pinagmasdan nito sandali si Jericho. Kaya siya tinawag na numero 1 kabalyero dahil ito pala ang kakayahan niya. Mabilis at maliksi siya kaya kailangan ko mag-ingat. Nakakabilib din ang hawak niyang espada. Hindi man lang ito nawasak matapos kong gamitin ang pinakamalakas kong atake. Ano kayang klaseng espada yon? Bulong pa ni Augustus sa sarili. Nagsimulang tumayo ng tuwid si Augustus, sabay kinalma ang sarili. Pinikit nito ang mga mata at pagdilat niya ay bigla siyang sumugod kay Jericho. Nagulat si Jericho sa bilis nito na halos hindi kaagad nasundan ng kanyang mga mata. Habang nakalutang ang mga paa sa hangin ay nagpakawala ng atake si Augustus. Nakita ito ni Jericho at sinalag niya ito ng buong lakas gamit ang kanyang dalawang kamay. Napahiyaw si Jericho sa sakit nang maapektuhan ang sugat niya sa pagharang niya sa napakalakas na atake. Napaluhod ang isang tuhod ni Jericho sa lakas ng impact habang nakalaylay ang kanyang kanang binti nang salagin pa niya ang isang sipa ni Augustus. Nagbunuan ng lakas ang dalawa. Parehong hindi sumusuko sa laban. Matira ang matibay. Pero nagulat si Jericho nang biglang gumalaw ang isang binti ni Augustus at lumusot ang isang dropkick patungo sa sikmura niya. Napabuga ng dugo si Jericho nang bumalandra siya sa hagdanan ng trono. Napahawak si Jericho sa sugatang tadyang habang pilit na tumatayo. Unti-unti na siyang nawawalan ng lakas dahil sa mga pinagdaanan niyang laban. Ngunit hindi pa rin siya susuko hanggat hindi niya nalilipol ang mga kalaban. Hinawakan niya ng isang kamayang balaraw at tumayo siyang may paninindigan sa sarili. Ilang sandali pa'y sinalakay na niya si Augustus. Sunod-sunod siyang nagpakawala ng mga haribas na atake. Ngunit ang lahat ng kanyang mga atake ay nablock ni Augustus. Sumundot si Jericho pahalang at pinuntirya niya ang ibabang bahagi ng dibdib ni Augustus. Ngunit nakaiwas ang lalaki nang mag-spin ito bigla. Nakapunta si Jericho sa mga kasamahan niya na kasalukuyan ring nakikipaglaban sa mga alagad ni Augustus. Nagsama ang tatlo at nagdikitan ng mga likod upang mabantayan ang kilos ng mga kalaban. Nakangiting sumenya si Augustus kay Jericho at inaakit siyang lumapit. Samantala, dahil hindi makahugot ng kapangyarihan, ay mag-isang hinarap ni Raya ang mga kabalyero gamit ang kanyang espada.
Mag-isang nilabanan ni Raya ang mga kabalyerong umaatake sa kanya. Ngunit sa bilis at liksi ni Raya ay walang panama ang lakas at tibay ng mga kabalyero. Animoy bagyong niragasalang ni Raya ang mga ito habang tinatahak niya ang Red Ribbon Corridors. Walang nakapalag kahit man lang isa. Hindi nila matamaan o magalusan ang babae sa bilis kumilos ni Raya. Parang hangin lang itong tumatagos sa kanila na nag-iiwan ng pinsala. Sa ilang minutong pakikipaglaban ay naubos agad ni Raya ang mga kabalyerong sumagupa sa kanya mula sa bahaging koridor. Pagdating sa dulo ay lumiko siya sa kanto. Binagtas niya ang isang mahabang pasilyo na may mga haligi na nakatayo sa gilid nito. Isang kabalyero ang lumitaw sa sulok at hinampas sa likod si Raya. Napaalumpihit ng sigaw si Raya. Tinapos niya ang pangahas na kabalyero nang tagain niya ito sa muka. Napahawak si Raya sa likod ng kanyang tagiliran, ngunit maswerte pa rin siya dahil hindi gaanong malubha ang natamo niyang pinsala. Maliit na galos lang ito kumpara sa ipinataw niyang ganti sa kabalyero na halos mahati na ang muka dahil sa malalang pinsala. Maswerteng scabbard lang niya sa tagiliran ang napuruhan kaya nakakagalaw pa rin si Raya. Sa kabilang dako, nagpupumilit pa rin si Jericho na labanan si Augustus sa kabila ng kanyang sugat. Walang tigil siyang nagpapakawala ng atake gamit ang isang kamay habang nakahawak siya sa sugat. Sinabayan siya ni Augustus na parang nakikipaglaro lang ito sa bata. Lahat ng atake ni Haring Jericho ay naiilagan at nasasalag nito habang ang mga atake niya ay nakakalusot kaya dobling hirap ang dinaranas ni Jericho. Pagod na siya at hinang-hina na. Nakakaawa ang kanyang kalagayan. Kahit duguan na siya, punong-puno ng mga galos at pinsala sa katawan, patuloy pa rin siyang lumalaban. Hindi pa rin siya tumigil sa pag-atake hanggat kaya pa niyang igalaw ang isang kamay. Sa sobrang tatag ng katawan ni Jericho ay nakuha niya pang mag-dash para makalapit kay Augustus. Pero sinalubong lang niya ang isang siko na tumama sa panga niya. Napabuga ng dugo si Jericho sabay bumagsak sa sahig. Nabitawan niya ang balaraw na siyang sinipa naman ni Augustus palayo kay Jericho. Lumapit si Augustus sabay itinaas ang kanyang espada para tapusin ang nanghihinang si Jericho. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang saksakin siya sa likod ni Katrina. Napaubo ng maraming dugo si Augustus nang tumagos sa tiyan niya ang dulo ng espada. Napalingon sa likuran si Augustus at sa huling hininga niya ay nagawa niyang hiwain sa dibdib si Katrina habang siya ay papabagsak sa sahig. Natigilan si Jericho sa bilis ng pangyayari. Hindi siya nakagalaw at nakareact kaagad. Para siyang tuod na nakatingin sa dalawa. Parang batang hindi alam ang gagawin. Matagal bago rumesponde at nahimasmasa ng diwa ni Jericho sa nangyari nang lumingon si Katrina kay Dario sa huling sandali na may pag-aalala sa kanyang muka. Ibinaba niya ang kanyang espada at napaluhod sa sahig. Lumapit kaagad si Dario, samantalang gumapang naman si Jericho para tumulong rin. Maingat na lumiko si Michelle sa isang sulok. Hinahabol pa rin niya si Raya. Umikot si Raya sa kabilang dulo ng pasilyo upang salubungin si Michelle. Dahan-dahang naglakad si Michelle sa kahabaan ng pasilyo nang biglang lumabas si Raya sa kanto. Napahawak ng mahigpit si Michelle sa espada tsaka nag-fighting stance ito. Kumpiyansang lumapit si Raya habang dahan-dahan na napapaatras si Michelle sa kaba kay Raya. Ano bang ginawa ko para kamuhian mo ako ng sobra? Seryosong tanong ni Michelle. Oo, hindi mo nga ito ginawa. Ngunit itong nakatadhana sa'yo. Pasensya na Michelle, pero ayokong agawin mo sa akin ang trono ko. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari yon. Galit na inatake ni Raya si Michelle gamit ang kanyang espada. Matapang na nakipaglaban si Michelle at sinalag ang bawat atake ni Raya. Napapaatras si Michelle mula sa mararahas na binibitawang atake ni Raya. Nagdash si Raya at nakalapit kaagad kay Michelle.
Nagbagsak ito ng right strike ngunit na-block ni Michelle ang atake. Sumugod si Michelle sabay na naghagis ng 3 sunod-sunod na hiwa. Naiwasan ito lahat ni Raya at sa kanyang pagpihit sa kaliwa ay nagtapon ito ng taga. Nasalag muli ni Michelle ang atake subalit pinaikot ni Raya ang espada at nadala sa pag-ikot ang espada ni Michelle. Tumilapon ang espada ni Michelle. Nadisarmahan siya ni Raya. Umakbang si Raya pasulong upang paslangin si Michelle. Ngunit tumilapon siya sa malayo nang tumama sa kanya ang malakas na kapangyarihan ni Javier na kasalukuyang nagtatago sa sulok. Ang ilang bahagi ng kisame ay gumuho sa pagsabog. Nagsilaglagan ng ilang maliliit na mga bato at debris. Kasunod nito ay nabalot ng hamog at makapal na alikabok ang buong paligid. Nawala ng malay si Raya ng matabunan ng pagguho. Naglaho naman ang ningning sa mga mata ni Javier nang hindi na gumagalaw si Raya. Lumapit ito kay Michelle. "Ayos ka lang ba?" Pag-aalala ni Javier. "Oo, ayos lang." Maikling sagot ng dalaga na naging balisa sa nangyari. Umakbang si Javier para hanapin si Raya sa usok ng mga nadurog na bato sa pagguho. Sinisiyasat ito ni Javier. Anong nangyari?" Gulong-gulo si Michelle sa nangyayari. Nawala ang usok at nagulat si Javier nang bigla ring nawala si Raya. Wala nang nakahandusay niyang katawan sa sahig. Para itong bulang naglaho sa kawalan. Walang ingay na iniwan kung saan hindi man lang naramdaman ni Javier ang kanyang pagtakas. Hindi ko alam." Pagsisinungaling ni Javier at bumalik sila ni Michelle sa silid ng konseho. Samantala, nayakap si Katrina kay Dario habang nakasandal silang dalawa sa haligi. Marahang hinahaplos ni Dario ang braso ni Katrina na unti-unting nawawalan ng hininga. "Patawarin mo ako kung hindi ko na matutupad ang aking pangako." Mahinang wika ng dalaga. Hindi sumagot si Dario. Shhh. Patuloy sa paghaplos si Dario sa braso ni Katrina. Pumasok sa konseho sina Michelle at Javier. Nagulat sa kanilang nadatnan. Ang mga pangarap natin. Saad ng nobya. "Katrina, pakiusap. Huwag ka na magsalita." Wika ni Dario na ikinukubli ang nararamdaman dahil alam niyang malapit nang mamatay ang dalaga. Gusto nang sumabog ni Dario, subalit tinitiis pa rin niya sa dibdib ang sakit dahil ayaw niyang makita siyang umiiyak ni Katrina. Napansin ni Javier na nakasandal si Jericho sa isang haligi. Namumula ang mga mata habang pinagmamasdan nito ang dalawa. Galit ito sa sarili dahil wala man lang siyang nagawa. Kung sana lang ay naging maagap siya, natulungan niya sana si Katrina. Bagamat napatay nga nila si Agustos, ngunit iniwan naman itong nasa bingit ng kamatayan si Katrina. Kaya ang tanging nagagawa lang ngayon ni Jericho ay ang umiyak ng tahimik at magluksa. Sana makasama pa kita ng matagal, Dario. Sana makita ko pa ang bahay na itatayo mo. Naghihingalong sambit ni Katrina. Ganon din ako. Napakagat sa labi si Dario habang tinitignan sa mga mata si Katrina. Yakapin mo pa ako. Pakiusap ni Katrina. Inilagay ni Dario ang braso sa balikat ng nobya at sa mga huling sandali ng kanyang buhay ay buong higpit niya itong niyakap. Unti-unting nagsara ang mga mata ni Katrina. Namatay itong nakangiti sa loob ng mga bisig ni Dario. Hinawakan ni Dario ang maamong mukha ng nobya at sa huling pagkakataon ay hinalikan niya ito. Pagkatapos nito ay hinawakan niya ng mahigpit ang katawan ni Katrina habang siya'y umiiyak. Nanlaki ang mga mata ni Jericho. Parang hindi siya makapaniwalang patay na nga si Katrina.
Tumingin siya kay Michelle na kasalukuyan na ring umiiyak sa mga oras na to. Naalala niya ang mga sinabi sa kanya ni Katrina noong mga araw na magkasama sila. Sinabi niyang kahit na anong mangyari ay magiging maayos din ang lahat basta maniwala lang siya sa sarili. Maging si Javier ay hindi rin mapigilan ng pag-iyak. Isa na namang kaibigan ang nawala sa kanila. Isang matapang at mabuting kaibigan. Pagsapit ng umaga, inaayos ni Michelle ang isang nahulog na upuan patayo sa loob ng silid ni Jericho na tila ibinasura lang sa panahon ng pag-atake. Itinayo niya ito sa harap ng salamin, ngunit napansin ni Michelle ang figura ni Jericho sa labas ng pintuan. Pumasok si Jericho sa silid. Pasensya na, medyo matagal pa siguro bago ko malinis ang lahat ng kalat dito. Nahihiyang wika ni Michelle. Ayos lang yan, si Javier na ang bahala dito. Sabay ngiti si Jericho, kaya napangiti rin si Michelle. Binura saglit ni Jericho ang ngiti niya habang humahakbang palapit kay Michelle. Kung gusto mo akong umalis, babalik ako sa baryo. Malungkot na saad ni Michelle na iginakalang galit pa rin sa kanya ang hari. Hindi, gusto kong manatili ka lang dito. Ani Jericho. Hindi sigurado si Michelle sa ire-react niya habang patuloy na lumalapit si Jericho. Michelle, maikling sambit ng batang hari. Wala kang dapat sabihin, naiintindihan ko. Nakayukong sagot ni Michelle. Ngunit ano man ang nangyari sa atin sa nakalipas, patuloy sa paglapit si Jericho. Pakiusap Jericho, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Saad ni Michelle. Wala akong pakialam. Nakalapit si Jericho sa harapan niya at naghihintay lang si Michelle. Ayokong mawala ka ulit sa piling ko. Hindi na ako papayag na mangyari yon. Napangiti ng bahagya si Michelle. Pinagmasdan siya ni Jericho saglit sa mga mata at pagkatapos ay hinawakan ng kanyang malambot na mga kamay. Naghintay siya sa sasabihin ni Jericho. Papakasalan mo ba ako? Seryosong tanong ni Jericho. Napangiti ng malawak ang dalaga. Oo, syempre. Nagsimulang umiti si Jericho. Oo, buong puso ko. Nagyakap sina Jericho at Michelle sabay na mapusok na naghalikan. Kinabukasan, dumating na rin ang araw na pinakahihintay ng lahat. Bumukas ang pinto at makikita si Michelle na nakasuot ng magarang purple dress at gintong gown. Naglalakad siya patungo sa aisle sa pagitan ng mga kabalyero at courtier ng Terveda. Lumuhod si Michelle sa dais sa harap ni Jericho. Ngumiti si Jericho sa kanya. Dinala ng isang lingkod ang korona ng reyna kay Jericho na nakalagay sa ibabaw ng isang unan. Kinuha niya ito habang nakatingin sina Eliseo, Mang Rigor at Javier na nakatayo sa harap na hanay. Nakasuot si Javier ng formal na damit habang nakatayo naman sa likuran nila sina Nicolas, Ramon at Kael. Sa sagradong batas na ipinagkaloob sa akin, kinokoronahan kita Michelle bilang reyna ng Terveda. Kinoronahan siya ni Jericho at ngumiti ito sa kanya. Kinuha ni Jericho ang kanyang mga kamay at inilagay ang kanyang singsing sa kanyang unang daliri. Tsaka umakyat sila sa estaka. Buong puso silang naghalikan ni Jericho at nakangiti si Michelle nang maghiwalay sila. Hinawakan ni Jericho ang kanyang kamay. Humarap silang dalawa sa mga bisita, sa mga saksi at sa kanilang mga nasasakupan. Mabuhay ang reyna! Sigaw ni Haring Jericho at kasunod niya ay nagsigawan din ang lahat. Samantala, mula sa gitna ng kagubatan ay makikita si Raya na paika-ikang naglalakad sa kakahuyan. Hinawakan ng tagiliran niyang sugatan. Natumba siya at nawala ng malay. Isang malaking kahihiyan muli ang dumating kay Raya sa pagkatalo niya sa laban. Kung titignan, ay parang ang pagpapakamatay ang ginawa ni Javier. Ngunit sa totoo lang,
Sinadya niya itong gawin para pahintuin ang spell ni Raya. Kaya masasabi talaga na alam niya kung ano ang ginagawa niya. Dahil doon, bago pa ang sagutan ng mga mahika, ay sarado na ang lahat ng kapangyarihan na dumadaloy sa katawan ni Raya. Matapos itong isalya ni Javier gamit ang effigy. Isang dakilang salamangkero si Javier at isa rin siyang mangtatawas na kayang kumontra ng spell at itulak yon pabalik sa kalaban. Ibig sabihin, mas matalas ang pakiramdam ni Javier kumpara kay Raya. Bago pa mapansin yon ni Raya ay ginamitan na kaagad ito ni Javier ng isang incantation at pinaniwala niya na bukas pa rin ang mahika ni Raya sa kanyang katawan. Dahil sa pag-aakalang nagtataglay pa rin ito ng malaking kapangyarihan ay hindi niya gaanong pinahalagahan ang paggamit nun sa laban. Ang kayabangan niya tuloy ang nagdulot ng pagkatalo niya. Gayunpaman, tila sumasang-ayon pa rin kay Prinsesa Raya ang tadhana ng isang tila ibon ang biglang bumulusok pa ibaba sa lupa kung saan siya nakadapa. Isang pagaspas ng pakpak ang dumaan at si Medusa ay dumapo sa tabi niya. Pinagmasdan siya saglit ni Medusa. Pagkatapos ay hiningahan siya ng healing magic at biglang nagising si Raya. Nakakaramdam siya ng kakaibang lakas at kapangyarihan sa kanyang katawan. Nawala ang sugat na iniinda niya kaya nagtataka siyang napatingin sa maliit na puting dragon habang tinitignan din siya ni Medusa na nakadapo sa isang bato malapit sa kanya. Napangiti ng bahagya si Prinsesa Raya nang biglang lumipad palayo si Medusa at nawala sa paningin niya. Tumayo si Raya at nanlilisik na tumingin sa Theraveda. Isang panibagong laban na naman ang kakaharapin ni Javier sa hinaharap sa bagong pagsibol ng matinding kapangyarihan ni Raya.